isa na namang may mabuting puso na dog rescuer at ang kanyang rescue dogs ang ibibida natin ngayong umaga, Sir Audrey. Pero bago yan, panoorin muna natin ito. Sa Pilipinas, marami ang mga asong inaabandona sa daan kapag ito ay may kapansanan o sakit. Pero sa kabila ng mapait na realidad na ito, may mga mabubuting tao pa rin na handang magsakripisyo at maglaan ng panahon para lang mabalik ang sigla at saya ng abandoned dogs. At dahil sa simpleng pagmamalasakit, maaari nating baguhin ang buhay ng isang aso at mabigyan sila ng panibagong pag-asa. Kung kaya't alamin na natin ang kwento ng dog rescuer na si Raven Amante Bonifacio at kilalanin rin natin ang kanyang rescued dogs. Dito lang sa Wednesday Pets Day. Ayan, ito para ibahagi ang kanyang kwento at makakausap po natin ang dog rescuer at animal advocate na si Raven Amante Bonifacio. Magandang umaga at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Raven? Raven, maaari mo bang ikwento sa... Magandang umaga po. Good morning, Raven. Raven, maaari mo bang ikwento sa amin paano nagsimula ang pagre-rescue mo ng mga aso? At so far, ilan na, Raven, yung mga rescue dogs mo? Actually po, nag-start po yung pag-rescue ko 8 years ago. And accidentally lang po yun. Kasi ako, lumaki kasi ako sa mga... Yung family ko po is mahilig din po talaga sa mga animal. So yung unang rescue ko is pakalat-kalat ng puso sa kalye, then galisin po siya. Ayan po. Okay. And ngayon po, ang rescue dogs ko is nasa 20 plus na po. 20 plus. Pakarami, medyo mabigat na obligasyon yun. Ano? Pero ano naman yung mga way ng pag-aalaga na ginagawa mo sa mga asong tinutulungan mo? At paano mo hinahandle yung mga aso na naka-experience ng malalang trauma? Actually po, dun sa experience ko, actually yung mga aso kahit gaano pa kalala yung trauma naranasan po nila sa mga tao. Ano lang po, i-show nila yung pagmamahal nyo sa kanila. Talagang nagiging mabait sila. Kasi ako po, face-to-face basis po, ang dami ko pong na-rescue before na sobrang tapang. To the point nakakagatin nila ako. Pero ang ginagawa ko po, binibigyan ko po ng time. Then, madating din sa time na nagiging malambing po silang lahat kahit gaano sila katapang sa una. Raven, doon sa 20 rescued dogs na yun, mayroon bang partikular na kwento tungkol sa isang aso na na-rescue mo na lubos talagang nagpaantig ng puso mo? Actually po meron po and sobrang, ito po kasi yung aso na to, yung parang nung nakita ko po siya personal, parang sabi ko, parang alam niyo yun na parang miski ako parang nahihirapan na rin kasi nung nakita ko po siya, like umaano na po siya ng dugo, parang sobrang delikado na po ng lagay niya and sobrang naawa ako sa kanya. Kinausap ko lang siya, sabi ko, kung gusto mo pang mabuhay, andito ako, pero kung hindi na talaga kaya, parang i-let go ko din siya, pero tiyan niya po yung itsura niya dati. Ayan po siya. Hindi po siya nakakatayo. Tapos kung napansin niyo yung mata niya, naka-close na. Tapos eto na po siya ngayon. Maayos healthy siya. na. Healthy na. Ayan. Alam nyo, tayong mga Pinoy Raven, ano? Pinangalan ko sa kanya. Alam mo, tayong mga Pinoy Raven talagang ang puso natin malambot pagdating sa hayop. Ano? Yes. Nagpapagaang ng buhay natin to, lalo na pag may alaga tayong pet sa bahay, mga aso. Pag uwi mo, lalambot yung gagaang yung buhay mo eh. Yes. Pero ito, Raven, kamakailan lamang ay may napabalitang pinatay na golden retriever na si Kilua. Ano naman yung naging reaction mo dito bilang dog lover? Actually po, sobrang nalungkot ako kasi ako as dog rescuer, sumasagot nga po kami ng mga aso and alam nyo, as per parent po, sobrang hirap i-maintain na sobrang healthy sila. And kung napanood nyo yung story ni Kilua, sobrang mahal na mahal siya ng parent niya and sobrang healthy niya, tapos nakawala lang siya. Actually po, kaya rin nangyari ito kasi kulang lang din po sa knowledge. Sa pagkakapanood ko po kasi parang sinabi doon is delikado daw yung aso. Actually, yung mga aso po kasi, based po sa experience ko, the more na malaki sila, the more na sweet po sila. And kung napanood yung video noon,
yung pusa po yung nahabol niya, hindi naman po yung tao. So parang sobrang nalungkot po ako. Kasi syempre yung aso po is sobrang mahal na mahal and hindi po siya basta aso lang. Parang family na po yung turing po sa kanya. Tapos bigyan na lang po siya ng tao. Riben, ano pa ba yung mga plano mo para mapalawak pa no, yung advokasya mo bilang dog rescuer o pagliligtas ng mga aso? Actually po kasi ako, naging social media influencer na rin po ako. Alam niyo naman po kapag social media, so mas madali pong mag-spread po ng awareness and ng pagmamahal. And alam niyo po, every time na gumagawa ako ng mga video, ng mga before and after, ang daming nag-PM sa akin na thank you so much, naging inspirasyon ka namin, ngayon nagiging rescuer na rin kami, nag-a-adapt na rin kami ng dogs. So, mas plano ko po na mas magbigay pa ng mga inspirational video po. Kasi kahit sa maliit na paraan po yun, ang dami ko pong nai-inspired. And sobrang nakakatawa po na ganun po yung pagtanggap sa akin ng mga nanonood. Well, mabigat na responsibilidad yung maging dog rescuer dahil may kaakibat na gastos to eh. Yes. Katulad yan, 20 mga aso. So, ikaw ba may tumutulong sa'yo para ma-maintain mo o mapakain mo man lamang, madala mo sa veterinaryo yung mga alaga mo o mga na-rescue mong mga aso? Actually po, naging ano na rin po ako, naging business owner na rin po ako ng mga pet products po. Kasi di ba yung mga, napansin niyo po yung mga rescue ko before, mga galisin, ganyan. So ngayon yung mga gamot po na ginagamit ko is, binibenta ko na rin po. Kumbaga parang, ay doon na rin po ako kumukuha ng funds para madala ko po sila sa vet. Naging online seller po ako. Okay, maraming salamat sa pagbabahagi sa amin ng iyong kwento at journey bilang isang dog rescuer at animal advocate. Riben Amante Bonifacio muli. Maraming salamat, Riben. Maraming salamat, Raven.